Chairman po ng Committee on Ways and Means, si Congressman Miro Kimbo. Boss, magandang umaga sa iyo, boss. Good morning. Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga sa inyong mga taga-pakinig. Morning po. Tinan nyo na, nagsisinungaling po ba ako nung sinabi ko sa inyo na parang 2,000 lang naman ang lamang nito sa akin sa kapugian, di ho ba? Parang ako lang dating, parang ako naka-ID picture, oh. Hindi ko alam paano mag-zoom out eh. Hindi ko alam paano mag-zoom out. Hindi tayo sanay. Boss, kumusta? Long time no hear, long time no see. Magandang umaga, Alvin, at sa inyong mga taga-pakinig. Sobrang nakakatuwa na makasama ko. Oo nga. Akala ko, hindi mo na kami kilala kasi sobrang sikat ka na eh. Ikaw ba naman? Congratulations. You deserve everything. You deserve everything. Ikaw ba naman, Miro Susmariosep, talaga nga. Ikaw pala ang head ngayon ng Ways and Means. Kahapon, bumisita dito sa studio namin si, ang pangalan nun, si Mon Abrea. Ay maganda yung sinabi niya. Siyempre maraming pumalakpak dahil ang sinusulong niya ay yung pagtatanggal ng travel tax. Ano po? Ialamin po natin, sir, ano ba yung usad ngayon? I understand nag-file naman po si Congressman Marcos ng panukalang batas. Nasaan banda na tayo, Kong? Well, na-file lang ito noong nakaraang linggo, although may naka-file din a few weeks ago. Galing naman sa ating congressman mula sa Cebu, si i-hear na ito ng Committee on Tourism, no? So pagkatapos sa Committee on Tourism, yan ay ibabalik sa amin sa Committee on Ways and Means kasi lahat ng mga tax-related na mga legislation automatically nire-refer sa amin kasi para matingnan natin yung tax implication. So ang based on schedule at sa nakikita natin, at dahil ito pinupush din ng leadership, sa tingin ko bago matapos ang first regular session or before we go on a break sa June, ay naipasa na namin ito on third and final reading para maibato na sa Senado. Oo, pero may cost implication yan, may revenue implication yan, ano? At ang trabaho po ng Ways and Means sa Kamara ay gumawa ng mga batas para mag-raise nga ng pondo. Malaki ba mawawala sa atin pag nawala yung travel tax na yan, Kong? Meron na. Tulad ng kahit anong measure na tinatanggal mo, nagkakaroon talaga siya ng tax incidents or ng tax implication na nababawasan. As much as possible, iniiwasan talaga natin yung ganitong klaseng legislation. Madalas ko sinasabi na ang malalim na pag-iisip pagdating sa buwis ay hindi basta-basta lang natin po pwedeng gawin. Ang main reason dyan, Alvin, na hindi nakikita ng marami is this, no? Dahil ang ating bansa, we are very dependent on our credit rating. Ito hindi madalas nakikita. Bakit? Dahil tayo isang bansa, tulad ng maraming bansa, na leveraged o may utang. Kakaunti lang ang bansa na mayroong kapasidad na pondohan ang sarili niyang budget. So kinakailangan niya umutang kaya nagkaka-deficit. So tayo ay may utang. In fact, ang taas ang ating GDP to debt ratio. Yung utang na yan, ay may interest rate yan. At ang nagdidikta ng interest rate is yung ating credit rating. Yun yung talagang konektado po yun. Kapag ang credit rating po natin ay sumasama, ibig sabihin ang interest rate po ay tataas. So ibig sabihin mas tataas yung ating outbound na pagbabayad sa mga utang na ito. Pag nangyari po yun, magsasuffer lahat. At ano ang main cause ng pagbaba ng ating credit rating? Is kapag ang ating tax revenue ay nababawasan. Ayun. O sa pagtingin nila ay yung iyong source of revenue, parang kumpanya, nakita nila, uy, nalulugi o nagsara isang kumpanya mo o masyado ka malaking magpasweldo, kinakabahan ng bangko. So kapag nangyari po yun, kaya nag-iingat po tayo sa kahit anong measure na nagpapababa ng revenue natin tulad ng pag-aalis ng buwis. So sulit ba yun? Sige, pero may pero. Pero in this case kasi, nakita natin na may mga pagkakataon na kailangan talagang alisin ng buwis if the overall effect is going to be bigger. Okay. The positive side is going to be bigger. In short, ayaw natin ng pampolitika para for popularity lang. So, kailangan talaga very calculated. So, ito ang mawawala dito is close to 8 billion ang mawawala. 8 billion. At ang pinupondohan nito ay mainly ang ating tourism, meaning ang TIEZA, na siyang namumuno ng tourism infrastructure natin. At yung isang bahagi din is yung NCCA o yung ating ahensya namumuno ng kultura
Oh. Yan po ang pangunahing napupuntahan ng pera po na ating at meron pong dinadala din po sa CHED, no? Sa CHED dahil para po makapag-promote ng tourism courses. So, lahat yung mga pinupondohan na yan, kaya na yan pondohan ng ating General Appropriation Act. So, wag na natin ipasa sa mga travelers kasi nagiging malaking sagabal ito sa pagbiyahe ng ating mga kababayan. So kumbaga, pag tinanong ka kung sulit o hindi sulit, sulit naman. Kahit may mawawala, meron namang benepisyo. Tama. So may dalawang malaking benepisyo. Well, una, number one, it is our compliance with our agreement sa ASEAN. Kasi, alam mo, Alvin, sa buong ASEAN, tayo lang ang may tax na ini-impose para ikaw ang magbiyahe palabas sa Oo nga, isang bansa. bakit nga ba ganun? Di ba? Bakit tayo? Although yung Japan meron naman, di ba? Pero hindi naman ASEAN yung Japan eh. Di ba? Sa pagkakaalam ko yung sa Japan is not a travel tax, but it is like a terminal or dahil sa gastos sa pagpapatakbo ng airport. So, parang kasama siya doon. Sa Pero atin anyway, pala hindi. Sa ASEAN, wala tayo niyan, no? At yung ang nakalimutan ng marami is, dati kasi, yung baon na baon, ito'y create pa nung Marcos Sr., isang Tama, presidential tama. decree. Mm. Na nung kapanahunan po na yon, ang pagbiyahe ay talagang para sa mga mayayaman lang. Oo. Alam mo naman tayo, Alvin, ang ating biyahe lang noon ay MB Sulpicio Lines, di ba? Negros Sila naman Navigation. nasasakyan natin. Oh, Negros Navigation. Naalala ko pa, bata ako, sumasakay ako sa barko. Negros Navigation ang pangalan. Ay, nung panahon ko, Doña Paspa sinakyan ko. Ay, yung oo, bago oo, lumubog tama. yun, ano ha? Oo, lumubog. Nasa economy lang tayo, di ba? Ang economy ay ibang mga teheras lang yan, mga magkakatabi kayo. Ha? Oo. So anyway, nung panahon na yun, ang nakaka-travel sa Pilipinas, wala pang 1% ng mamamayan ay kaya mag-international travel. Mm. So, it was really a tax on the wealthy. Yung maganda rin yung prinsipyo kasi progresibo siya. Ibig sabihin ay binubuwisan natin ang tao base sa kanyang kapasidad. So, magandang una naging panukala. Pero ngayon po ang pagbiyahe ay hindi na luxury. Ay hindi na para lang sa pinakamayayaman Oo. nakakabiyahe. Mas mura pang pamasahe papunta ng Hong Kong kaysa papunta ng Davao o kaya papunta ng Tama Siargao, yun. papunta ng Tama Boracay. yun. So Tama marami yun. sa ating mga kababayan kapag tinatimingan talaga, nakakabiyahe. Pag Okay. nag-i-impose ka ng halos 2,000 kada isang pasahero na isang pamilya, ay napakalaking Yeah. perwisyo nito sa kanila. So, So, just to wrap it up sa topic na ito, Congressman. So by next year, makakaasa na po ang ating mga kababayan na wala na po yung travel tax na yan. Oh, by the way, yung nalimutan mong congressman na nag-file aside from Congressman Sandro Marcos ay si Cebu Congressman Eduardo Rama. Rama. Yan na. Oh, May sarili din siya. hindi ko nakalimutan, lalagay ko talaga sa huli yun. Lulusot ka, nalimutan mo kayong pangalan. Kaya sabi ko, banggitin ko na rin alam mo si... naman, Alvin, Oh. nag-i-interview tayo umaga-umaga, di ba? Oo. Alam mo naman ako pag gumising, alas 4 pa lang, pauwi na. Talaga nga Yun lang, naman. yun lang. So ano yung asahan nga nila? Ano yung realistic expectation? Next year na natin mararamdaman yung wala na yung travel tax o kaya yan this year? Sa tingin ko, kaya in fact this year, as early as this year, before December, ito yung magagawa. Of course, dependent ito sa action ng Senado. Kasi ang tax measures, katulad din ng appropriation measures sa budget, ito lang, Alvin, dalawa. At saka may pangatlo, impeachment. Impeachment. Yeah. Na pwede lang magsimula sa House. Hindi pwedeng mag-hearing ang Senado patungkol sa buwis, patungkol sa budget, patungkol sa impeachment, hanggat hindi natatapos ang House. So ito yung 3 constitutionally mandated na has to originate from the House of Representatives. So pag natapos po namin yan, ibabato namin sa kanila. So once nagawa nila, wala akong nakikitang point of resistance kasi wala akong napakalaking argument against it. And Okay. all arguments are in favor. Paborable talaga dito Okay. para ito ay ating ibigay. Kung ito, leveling ito para i-democratize na natin ang access sa isang bagay tulad ng pagbabiyahe. Ay, that's good. Ngayon, punta tayo sa isa pang binanggit ni Mon Abrea. Yung pagbaba naman ng value-added tax.
Kasi sa buong ASEAN, tayo pa rin naman pala yung pinakamatas, 12 tayo. Yung iba 8 lang, yung iba 9, yung iba 10, 11 ang pinakamalapit sa atin. Yan ba'y may chance ang bumaba sa 10? O walang chance yan? Dahil kung malaki ang travel tax, di hamak na mas malaki ang pag tinapyasan mo yung value-added tax. Ang value-added tax ay isa sa, again, babalik ako dun sa kung bakit tayo nag-iingat parate. Pinag-iingatan natin kasi apektado ang ating pagbabayad ng ating utang. Pag ang ating credit rating ay naapektuhan lang ng isang napakaliit na downgrade, yung interest natin tumataas. Alam mo ang naging effect nun, Alvin, is hindi lang yung Pilipinas ang mas lalaki ang monthly amortization niya, pero pati po yung mga uutang ng para sa kotse, uutang para sa bahay, uutang para sa negosyo, tumataas din ang interest rate. So when that happens, nagko-contract ang economy. So a contraction is the last thing that you want if you are in a situation na naghahabol ng growth rate. So yun ang konteksto talaga parati ko sinasabi kung bakit tayo nag-iingat. Ang VAT ang isa pinakamalaking source ng ating tax revenue. Dahil at ito ay somehow progressive dahil nakabase sa kung magkano binibili mo. Kung mayaman ka, bibili ka ng sasakyan na milyon-milyones, magbabayad ka ng 12%. Kung ang kaya mo lang bilhin ay isang badya o isang maliit na motorsiklo, yun din ang babayaran mo based on what you buy. So, you really make the choice on the amount of tax that you pay and it is dictated by your wealth. So, progresibo siya eh. So you don't feel na unfair, Miro, na ang ibang bansa, ang Thailand, ganiri lang, mas mababa sa 12, yung ibang bansa, 8 lang. Hindi unfair para sa Pilipino na magbayad ng 12. I think unfair siya kung hindi siya constantly nire-review. At ngayon, nire-review natin kung napapanahon bang bawasan ito. Sa tingin ko, napapanahon siyang bawasan para i-review natin at makita natin kung yung ating amount of collection ba at pati yung mga tinatamaang mga sektor o produkto ay yung produkto pa rin ba ng may kaya. Kasi ang pinakamabigat dito is, long and short is, pinag-aaralan natin ng mabuti na mapababayan. Iisa lang ang ating source of concern na para mausisa. Sa ibang bansa, mas mababa, Alvin. Pero wala silang exemptions. Sa atin, meron tayong napakaraming exemptions na ipinasa ng iba't ibang congresses. May exempted ang unprocessed food kapag galing sa palengke dahil ang tingin natin ito'y binibili ng mga mahihirap. Exempted ang mga senior citizens sa pagbili na una gamot at ngayon po ay at ibang produkto, exempted din sila dyan. Nandyan din ang PWD. Nandyan din po ang iba't ibang mga manufacturing na may kinalaman po sa iba't ibang sector na sensitive. So in short, alam mo Alvin, effectively ang ating VAT ay bumababa lang sa between 8 to 8.5%. Ang effective rate nito dahil sa dami ng exemptions. So yun yung other way around. Kasi pag binabaan natin from 12 to 10, with all the exemptions na meron tayo, ang magiging effective rate magiging 6%. 6 na lang. Hindi ba pwedeng 10, walang exemption? 10 pro, walang exemption? Pwede. Yan, tingin ko napakadali gawin yan. Pero Alvin, mahirap pagkaitan uli ang ating mga senior citizens. So binigyan mo na ng VAT exemption from all their purchases. Lalo pagdating sa mga gamot. So, hindi siya ganun kadali. Ako, ang tingin ko is, ang tingnan natin yung mga sectors na apektado talaga. Sinubukan ito dati. We want to come up with a more targeted manner by which we can help our people cope up with the economic crisis or situation that we are in. So, ibig sabihin, pinaka-apektado, mga mangingisda. Kailangan natin bigyan sila. Mas mabuti pang bigyan mo sila ng direct subsidy kaysa sa bawasan mo kabuuan ng VAT at ang 65% na makikinabang dyan sa pagbaba, hindi naman yung mga mahihirap eh. Ang unang-unang makikinabang dyan are the middle and even upper middle class. Okay. So, sige. Pag pinag-aaralan natin, ano kaya yung mas magandang intervention? Imbis ibaba lahat, ano kaya magbigay tayo ng direct subsidy doon sa tinatamaan ng ating ekonomiya? Fisher folk, mga magsasaka, mga namamasada dahil sa pagtaas ng bilihin ng Petrolyo. gasolina, or pangatlo, pag-aralan yung pagtanggal ng VAT lang sa
gasolina or pagpapababa or pag-unbundle ng kuryente. Kasi, Alvin, eksperto ka dyan sa kuryente. Ito lang ang isang sektor na ang one commodity, pag alis ng gawaan, where it is generated, may VAT. Pag binili yan ng transmitter, yung May VAT ulit. maglilipat na, papunta dun sa Meralco, halimbawa Transco, bayad uli ng VAT. Pag Tama yan. dating sa Meralco at ibinenta sa atin as consumers, bayad uli ng VAT. 3 beses ini-impose yung VAT for one single product that comes from the factory, is transported, and is distributed. Yeah, pero ang tagal na niyan, Miro, wala man nang gumagawa, dapat may nagpapanukala din yan. Actually, Meron na. Meron na. At isa yan sa ipinapangako naming titingnan talaga na magkaroon ng masusing pag-aaral dahil sa tingin namin yung VAT ay 3 beses ipinapasa sa consumer. Na hindi naman po pwede kasi yung binayaran ng generator na VAT, ililipat ngayon doon sa nagtatransmit sa Transco. Yung Transco, kung ano binabayaran niyang VAT din dyan, ipapasa niya uli yun sa... Meron siyang input at output VAT naman dyan na mangyayari. Pero in the end, what happens is all of those taxes are shouldered by the consumer. Correct. Tingin natin na fair. Naubusan tayong oras. Balikan mo ko pag meron ng update. Isasalang kita ulit ko nga. Maraming salamat sa oras mo. Salamat, Alvin. Maraming salamat. Hindi mo nyo ba napansin si Miro? Parang kamukha ni Jan Estrada. Parang may hawig, ano? Kamukha lang, pero pantay sa... Yun na. Ang aga-aga, Miro, ha? May magagalit. Thank you. Maraming salamat po. Kaibigan po natin yan. Ano, si Congressman Miro Kimbo na 2nd Distrito ng Marikina at chairman po ng Committee on Ways and Means. Oh my goodness.